Kim Chiu at Paolo Avellino, ano ang nagpapasiklab sa kanilang love team? Sila ba o hindi? Sabi nga nila, basahin mo na lang ang nasa pagitan ng mga linya. Kim Chiu at Paolo Avellino ay pinapanatiling interesado ang mga tagahanga tungkol sa kanilang relasyon. Maraming salamat sa kanilang hindi maikakailang on-screen chemistry. Una silang nagtrabaho sa Linlang, isang psychological drama series kung saan gumanap sila bilang mag-asawa na may hidwaan dahil sa sirang kasal. Bagaman hindi sila talagang itinakdang magkapareha noon dahil sa kwento, ang kanilang chemistry ay nagbigay daan pa rin sa mga tagahanga na suportahan ang kanilang pagsasama. Ito ay sinundan ng Filipino adaptation ng hit K-drama, What's Wrong with Secretary Kim? At ngayon, ang dalawang kapamilya stars ay bida sa romantic comedy na My Love Will Make You Disappear, na siyang kanilang unang pelikula na magkasama. Mula sa pagiging mga simpleng co-stars hanggang sa maging pinagkakatiwalaang mga kapareha sa eksena, mas pinag-usapan ni Kim at Paolo kung paano nagbago ang kanilang relasyon sa harap at likod ng kamera sa isang kamakailang panayam ng star. Sumang-ayon si Kim sa obserbasyon ng papel na ito na hindi sila gaanong magkalapit nang una silang magtrabaho ng magkasama sa Linlang. Pumasok si Paolo, sa tingin ko pareho lang yon. Baka napansin ng mga tao, syempre, habang nakakatrabaho mo ng mas matagal yung isang tao, mas nakikilala mo siya. Kaya masasabi ko na mas kilala na namin yung sarili namin, at the same time, mas naging komportable na kami sa isa't isa. Si Kim ay sumang-ayon sa damdaming ito, ibinahagi kung paano natural na lumalim ang kanilang propesyonal na relasyon. Mula sa linlang hanggang ngayon, sa tingin ko ay lumalago kami bilang mga aktor. Nagkaibigan na rin kami, talagang magkaibigan na kami. Natatansya na namin ang isa't isa kung kailan at kanino ang eksena na to. Kung kanino ang eksena na yun, she went on. Nagkaroon kami ng rapport. Kahit hindi namin sabihin na, uy ako na to, parang naiintindihan na namin ang isa't isa. Bago sila naging komportable sa isa't isa, si Kim at Paolo ay may mga paunang pananaw sa isa't isa, ilan sa mga ito ay lumabas na medyo iba sa katotohanan. Oo, yung pinakauna, nakakahiya talaga kay Paolo. Nakakatakot o naaalala ni Kim na unang nakaramdam ng takot at hiya sa kanyang leading man. Paolo nagbiro, hindi naman. Hindi naman. Kim nagpatuloy, yung hindi talaga nagsasalita. Parang, oh my God, baka hindi niya kakayanin yung energy ko. Hanggang kinaya niya naman. So far ha, okay ka naman, di ba? Okay ka naman, di ba? Nasanay na, Paolo ang tugon na may tawa. Ang aktor, sa kabilang banda, inamin na akala niya ay maaaring may diva tendencies si Kim. Ang unang impresyon ko kay Kim, akala ko prima donna siya sa set. Pero nagkamali ako. Siya ang kabaligtaran, napaka-propesyonal at mabilis siyang kumilos, na isa sa mga katangian na gusto ko dahil napakalimitado lang ang oras namin sa set para gumawa ng maraming eksena. Ibinahagi niya, noong panahon ng Linlang, hindi inaasahan ni Paolo at Kim na magiging matagumpay ang kanilang tandem. Actually, hindi. Noong ginagawa namin ang linlang, ang tanging layunin namin talaga ay subukan ang aming makakaya para maging maganda ito hanggat maaari, ibinulgar ni Paolo. Si Kim idinagdag, hindi kami ipinakilala bilang magkapareha doon dahil tatlo kami, sa serye, kasama si JM De Guzman. Pero habang nasa kalagitnaan, nagkaroon na lang ng ship. May mga nagsasabi na gusto nilang magkita si Victor at si Juliana, mga karakter namin, hanggang sa dulo. Makakarinig kami ng mga komento na oy sana sila na lang. Nakakagulat din. Para sa kanya, ang pagiging bahagi ng isang love team ay hindi na bago. Dahil nakasama na siya ng iba't ibang leading men sa iba't ibang yugto ng kanyang karera, itinuturing pa rin niyang natatangi at kasiya siyang karanasan ito. Ako kasi, best in love team. Sa tingin ko, nasa ikatlong yugto na ako ng pagiging bahagi ng love team. Nakwento ko to nung MediaCon, noong teenager pa ako, nagkaroon ako ng love team. Sa 20s ko,
nagkaroon din ako ng love team, ngayon na nasa 30s na ako, may isa na namang love team. Iba't ibang dekada ng pampakilig. Nakakatuwa din kasi nandyan pa rin ang mga taga-suporta para sumuporta. Iba rin ang suporta na natatanggap namin ngayon, nakaka-overwhelm. Pero syempre, nagpapasalamat kami, sabi niya. Para kay Paulo, gayunpaman, ito ay isang medyo bagong karanasan. Well, para sa akin, medyo weird kasi bago ito sa akin. Pero pag nakikita mo na ang dami mong napapasaya at dami mong nai-inspire dahil sa ginagawa niyo, mas nananaig yung feeling na you're making so many people happy, sabi ni Paulo. Alam mo yung pakiramdam ng kasiyahan kapag nakikita mong ngumingiti ang mga tao dahil napanood nila ang mga video namin, sabi ni Kim. Sa kabila ng on-screen chemistry, nagkaroon sina Kim at Paulo ng malalim na paghanga at respeto sa isa't isa bilang mga co-actors. Si Pau, may respeto siya, magalang at talagang napakasuportado niya, sabi ni Kim. Si Paulo, sa kanyang bahagi, ay kinilala ang profesionalismo at kabaitan ni Kim. Very professional si Kim. Mabilis siyang kumilos sa set. Gusto ko rin yung respeto na binibigay niya sa lahat ng tao. Kahit ano pa man ang kanilang posisyon o katayuan sa lipunan, sabi niya. Tulad ng nabanggit, sina Kim at Paulo, na tinawag na Kim Pao ng mga tagahanga, ay makikita sa susunod sa pelikulang My Love Will Make You Disappear ni Chad Vidanes, na ipapalabas sa mga sinehan sa ika-26 ng Marso. Ipapalabas ang pelikula sa mga sinehan sa mahigit 30 bansa sa buong mundo. Ayon sa synopsis, kwento ito ni Sari, Kim, isang babaeng sinumpa na mawala ang bawat lalaking kanyang minamahal. Nakilala niya si Holo, Paulo, isang malungkot na may-ari ng lupa na naghahanap ng pagtakas mula sa kanyang pagkalumbay. Habang nagtatagpo ang kanilang mga landas, hindi may iwasang magkaroon ng koneksyon, na nagpipilit sa kanila na harapin ang kanilang mga takot at magpasya kung ang pag-ibig ay sulit subukan kahit na maaaring mawala ito.